741. Sa halip, nagpakawala ito ng makapangyarihang alon ng enerhiya sa mga hayop, na pinipilit silang lahat na pasabugan ang kanilang mga core. Ang mga nakakabinging pagsabog ay sunod-sunod na palm unit sa lugar na parang kulog. Sure enough, nagalit si Dexter nang makita iyon. Anong F***? How dare Fortuna sue in my orders and force the beasts to kill yourself? Nawala na ako ng pagkakataon para malaman ang totoo. Dapat ko itong parusahan ng mabigat para dito. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Dahil hindi nila makita si Fortuna. Ang tanging nakita lamang nila ay ang mga hayop na nakaluhod sa harap ni Dexter sa takot bago sinira ang sarili sa kawalan ng pag-asa. Si Commander Cruz ay dapat na nakakabaliw na makapangyarihan kung maaari niyang makuha ang mga halimaw na sirain ang sarili sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon. Duda ako kahit ang mga camp masters ay kayang gawin iyon. Kaya lang, ang awtoridad ni Dexter ay muling umabot sa bagong taas sa kanilang mga puso. Pagkatapos ay lumuhod sila sa harap ni Dexter at niyuko ang ulo sa kanya. Maging ang batang babae, na iniligtas ni Dexter kanina, ay tumakbo sa kanya at nagtanong, "Hello, ikaw ba ang tatay ko?" Naging malumanay ang tingin sa mga mata ni Dexter nang makita niya ang batang babae. Dahil marami itong ipinaalala sa kanyang anak, si Nelly, na matagal na niyang hindi nakikita. "Hindi ako ang daddy mo." Sagot ni Dexter na may mapait na ngiti sa labi. "Oh, baka sa mukha ng batang babae ang pagkabigo nang marinig iyon. Tinabi sa akin ni mommy na darating si daddy mula sa langit at ililigtas ako kapag nasa panganib ako. Tamang-tama ang ginawa mo. Kaya akala ko ikaw ang tatay ko." Nagsimulang humagulgol ang batang babae pagkatapos sabihin iyon. Nasasaktan si Dexter na makita siyang umiiyak. Kaya marahang sinuklay ng kamay niya ang buhok nito habang nagtatanong, "Saan nagpunta ang daddy mo?" Tinabi sa akin ni mommy na pumunta si daddy sa isang lugar sa itaas ng langit. Sagot ng batang babae. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may lumapit na isang medyo may edad na babae. Niyakap niya ang batang babae at lumuhod sa harap ni Dexter habang humihikbi. "Ayan ka na pala, Isabel. Oh, natutuwa akong ayos ka lang. Halos patayin mo na ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Maraming salamat sa pagligtas sa aking anak. Si Commander Cruz, utang namin sa iyo ang aming buhay." "Nako, wala lang. Please, bumangon ka na," sabi ni Dexter sabay kaway. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid habang nagtanong, "Nga pala, ilan ang mga bata sa lungsod na ito?" "A little over 300. I guess, may nag-headcount kanina, but I'm assuming some of them died recently. So kulang pa siguro sa 300 ngayon." Sagot ng ina ni Isabel matapos itong mapag-isipan. Namatay sila. Parang tinamaan ng sledgehammer ang puso ni Dexter nang marinig iyon. "Paano namatay ang mga bata?" tanong niya. Ang mga bata ay kailangang mangolekta ng mga spirit stones kasama ang mga matatanda sa sandaling sila ay 5 o 6. Ito ay isang mapanganib na gawain. At ang mga nasa hustong gulang ay hindi palaging kayang protektahan sila ng maayos. They either die from accidents, from starvation, or from wild beast attacks. Lalong lumala ang sakit sa puso ni Dexter nang marinig iyon. Ang mga bata sa edad na 5 at 6 ay dapat na nag-e-enjoy sa kanilang pagkabata. Hindi naghihirap ng ganito. "I'm sorry. I should have been more considerate toward the children," he said with a guilty look on his face. Nagulat at nataranta ang ina ni Isabel at ang lahat ng nasa eksena. "Ha? Nag-sorry lang ba sa amin si Commander Cruz? Bakit niya gagawin iyon? Hindi namin posibleng tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad. Ginoo Cruz, please, hindi namin matatanggap ang paghingi mo ng tawad." "Tama, Mr. Cruz. Wala kang ginawang masama. Kabaligtaran. Ang kalidad ng buhay para sa amin at sa aming mga anak ay tumaas ng husto mula nang ikaw ay naging aming commander." "Eksakto. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo. Ang aming mga anak ay ligtas at maayos mula nang ikaw ay naging pinuno namin. Sa pinakakaunti, hindi na nila kailangang magutom o mangolekta ng mga spirit stone kasama ang mga matatanda." Umaway si Dexter sa kanila at nagtanong, "Nasaan si Phoenix? Nandito ba siya?" Tinatambala ni Phoenix ang mga sugatan nang marinig niya itong tumatawag sa kanya. "Nandito ako, Phoenix.
Gusto kong gumawa ka ng headcount ng mga menor de edad na bata sa aming kampo at ipamahagi ang pagkain sa kanila ayon sa kanilang edad. Gayun din, hayaan ang mga mula sa iyong organisasyon na may mataas na mga kwalipikasyong pang-akademiko na turuan ang mga bata. I want all the kids to receive proper education. Sabi ni Dexter. Naguguluhang tinitigan ni Phoenix si Dexter. Seryoso ka? Ang edukasyon at kaalaman ay walang silbi sa isang lugar tulad ng TS Island. Kung saan ang pisikal na lakas at husay sa pakikipaglaban ang mahalaga. Ang pagbibigay ng edukasyon sa mga bata ay hindi makikinabang sa kanila. Hindi lang si Phoenix ang nakakita sa mga plano ni Dexter na hindi kailangan. Lahat ng naruroon sa eksena, pati na ang mga magulang ng mga bata, ay ganoon din ang pakiramdam sa mga plano ni Dexter. Kung talagang gusto niyang tulungan tayo, dapat niyang sanayin sila sa sining ng pakikipaglaban. Sa ganoong paraan, mas mabisa nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sa halip. Oo, seryoso ako. May 2 araw ka para magtayo ng basic school para sa kanila. Sagot ni Dexter. Siyempre, hindi hahayaan ni Dexter ang mga bata na gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa TS Island. Malapit na niyang masakop ang TS Island at pahihintulutan ang mga taong ito na bumalik sa kanilang normal na buhay. Kung ang mga bata ay hindi pa nakapag-aral noon, sila ay magiging marginalized ng lipunan. Tumango si Phoenix. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Commander Cruz, maaari ko bang ibahagi ang aking opinyon tungkol dito? Maingat na tanong ng nanay ni Isabel. Tumango si Dexter. Siyempre. Sa palagay ko ay hindi mahalaga ang edukasyon sa isang kakilakilabot na lugar na tulad nito. Naniniwala ako na mas mahalaga na palakasin ang mga bata upang maprotektahan nila ang kanilang sarili kung kinakailangan. Kung tutuusin, walang saysay ang pagkakaroon ng lahat ng kaalamang iyon kung hindi sila buhay para ilapat ito. Alam kong hindi pwedeng ako lang ang nakakaramdam ng ganito. Naniniwala ako na karamihan sa atin dito ay sasang-ayon sa akin. Mangyaring isaalang-alang iyon. Mr. Cruz, sabi ng ina ni Isabel. Ang iba sa mga tao ay tumango bilang pagsang-ayon at ipinahayag ang kanilang kagustuhan na sa halip ay sanayin ang mga bata sa labanan. Huminga ng malalim si Dexter at nagtanong. Hindi ba ninyo naisip ang posibilidad na balang araw ay aalis kayo ng inyong mga anak sa isla ng TS at bumalik sa inyong tinubuang bayan? Ano? Natarante ang tingin ng lahat kay Dexter habang nagbubulungan. Tama ba ang narinig natin? Tinabi lang ba ni Commander Cruz na may pagkakataon tayong umalis sa lugar na ito? Dahil sa kung gaano kalakas si Commander Cruz, maaari talaga tayong makaalis dito. Nako, matagal na akong wala sa bahay kaya nakalimutan ko na. Gusto ko nang umuwi. Oo, gusto na naming umuwi. Napaiyak ang lahat sa pagbanggit ng pag-uwi. Napawi ang mga labi ni Dexter sa isang nakakagaang ngiti nang makita iyon. Mabuti, may pagkakataon pa hanggat nag-aalab pa rin ang apoy ng pag-asa sa kanilang mga puso. I promise na ilalabas ko kayong lahat dito. Makakaasa ka na makakabalik ka sa iyong normal na buhay. Sa ngayon, makakabalik kayong lahat sa ginagawa ninyo. Mapapabilis natin ang proseso kung ibibigay ninyo sa akin ang inyong buong kooperasyon. Sige, sabay-sabay na sagot ng lahat. Gagawin namin ang lahat basta't makauwi kami. Mr. Cruz, maraming salamat sa pagtulong mo sa amin. Mr. Cruz, ako ang pinakamayamang tao sa aking lungsod bago ako nakarating dito. Pagbalik natin, sisiguraduhin kong ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ko. Bibigyan kita ng minahan ng ginto. Hindi pinansin ni Dexter ang kanilang mga alok at ipinagpatuloy ang pagtuturo sa Phoenix sa pagtatayo ng isang pangunahing paaralan para sa lahat ng mga bata. Ako ang Great Marshal, at ang aking kayamanan ay kalaban ng isang bansa. Bakit ko gugustuhin ang iyong maliit na pagbabago? Sa pagbabalik, tinanong ni Dexter si Fortuna. Bakit mo ako sinuwi kanina? Dumura si Fortuna. Miyembro ako ng Dragon Race. Isang nilalang na nakahihigit sa mga tao. Bakit kita susundin? Umunat ang noo ni Dexter. Si Fortuna ay hindi kailanman kumilos ng ganoon kay tigas ang ulo. Ano ang problema nito ngayon? Dahil ba sa paglitaw ng mga halimaw na iyon ang naging dahilan upang muling lumitaw ang mga lumang alaala nito? Kaya ba nagbago ng husto ang ugali nito? Bakit mo pinilit ang mga halimaw na iyon na sirain ang kanilang mga core? Galit na ungol ni Fortuna.
Those bastard betrayed me. Tinakaw nila ang aking buto ng apoy at iniharap sa kanilang bagong amo. Nararapat silang mamatay. Papatayin ko sila. Lahat sila. Ahaha. Habang isinubsob nito ang sarili sa mga alaala. Pumasok ito sa isang baliw. Uhaw sa dugo na estado. Nagulat si Dexter. Tinabi ni Fortuna na ninakaw ng mga hayop na iyon ang buto ng apoy nito. Takasong iyon. Malamang na ito ang dating Panginoon ng mga hayop at mayroon pang ang isa o higit pang buto ng apoy. Siguro sasagutin nito ang ilang tanong ko tungkol sa buto ng apoy. Walang pag-aalinlangan. Nagtanong si Dexter. Nabanggit mo na ninakaw nila ang iyong binhi ng apoy. Anong kinalaman yan? At saka, nasaan na ang iyong binhi ng apoy? Takasamaang palad. Si Fortuna ay nasa isang baliw na estado. Hindi siya nito marinig. Paulit-ulit itong pumapatay na may namumulang mga mata. Ang aura na ibinubugan nito sa ganoong estado ay nakaramdam ng pressure kay Dexter. Tinubukan niyang itanong muli, ngunit hindi na lang siya pinansin ni Fortuna. Biglang paalala ni Osaday. Hindi mo na dapat tinanong. Kung ibaling mo ang atensyon ni Fortuna sa iyo ngayon habang ito ay nasa gulo pa rin. Maaaring isipin ka nito bilang isang kaaway at atakihin ka. Maghintay hanggang sa huminahon ito bago mo ito kausapin muli. Sige. Napatigil si Dexter sa pagtatanong. Bagamat may tiwala akong kaya kung masupol si Fortuna kung lalaban tayo. Masasaktan ito at baka tumanggi pang makipagtulungan sa akin. Kung ang paggunita lamang sa nangyari ay sapat na upang ilagay si Fortuna sa nabaliw na kalagayan. Iniisip ko kung ano ang nangyari sa nakaraan. Oo, hindi ko akalain na mayroon pala itong hindi malilimutang nakaraan. Dumating at mabilis ang pag-aalsa ni Fortuna. Makalipas ang halos 10 minuto. Kumalma ito. Agad namang nagtanong si Dexter. Natahimik ka na ba? Sagutin mo ang tanong ko. Tinitigan ni Fortuna si Dexter na nagtataka. Anong tanong? Kanina, tinabi mong ninakaw ng mga halimaw na iyon ang iyong binhi ng apoy at iniharap ito sa kanilang bagong amo. Anong uri ng buto ng apoy ang mayroon ka? Sino ang kanilang bagong amo? At nasaan sila? Anong ibig mong sabihin? Kailan ako nakakuha ng buto ng apoy? Anyway, nakita ko ang amoy ng isang inihaw na USA na nagmumula sa silangan. Paano kung pupunta tayo at kumain ng karne na iyon? Tinabi mo lang na ninakaw ng mga hayop na pinatay mo ang iyong binhi ng apoy noong nakaraan at iniregalo ito sa kanilang bagong amo. Pag-isipan mong mabuti, nasaan na ang iyong binhi ng apoy? Ang impormasyong iyon ay kailangan sa amin. May maluwag ka bang tornilyo sa ulo mo? Hindi ba pinag-uusapan lang natin ang problema sa binhi ng apoy? Gaya ng sinabi ko, hindi ko alam kung saan tayo makakahanap ng binhi ng apoy. At wala ako. Kung meron man ako, kanina pa ko binigay sa'yo. Bakit ko ito itatago para sa sarili ko? Tulala ka ba o pinaglalaroan mo ako? Literal na nakapatay ka lang ng 10 hayop at sinabing pinagtaksilan kanila noong araw sa pamamagitan ng pagnanakaw ng iyong binhi ng apoy. Natulala na naman si Fortuna. Anong sinabi mo? Sabi mo nakapatay ako ng 10 halimaw. Wala akong matanda ang ginawa ko. Ganoon ba ako kalakas? Nasaan ang mga katawan? Dapat nating inihaw at kainin ang mga ito. Kaya nga lang at wala tayong mga pampalasa dito para maging pampalasa. Napaluha si Dexter. Goddammit, nawala na naman ang alaala ni Fortuna. Noong si Fortuna ay nasa baliw na estado. Dapat ay hindi ko pinansin ang mungkahi ni Osaday at tinanong ito. Ito ay mahusay lamang. Ngayong kumalma na ang Fortuna. Ang mga alaala nito ay hindi na maaabot muli. Isa pa, mukha na naman itong pangit na igat. Hindi katulad ng Maringal at Draconic nitong anyo mula kanina. Ano ang isang matinding pagkakaiba? Dahil ayaw niyang sumuko sa pangungunan na iyon. Muli siyang nagtanong. Pag-isipan mong muli, Fortuna. Napailing si Fortuna. Isipin mo kung ano. Gusto kong kumain ng masarap na karne ng USA. Dahil doon ay hindi nakapagsalita si Dexter. Kailangan ko nang kalimutan ang tungkol dito sa ngayon. Duda ako may makukuha ako sa Fortuna. Sa susunod, kapag umatake ulit ang mga halimaw, baka may maalala ito. Kung mangyari iyon, makikita ko kung paano mangyayari ang mga bagay. Ang pinakamalalim na bahagi ng primordial na rehiyon ng Theas Island ay itinuturing na isang liblib. Ipinagbabawal na zona, kahit ang mga camp masters ay hindi pa nakakatapak sa lugar na iyon.
Mas partikular, wala silang lakas ng loob dahil sa isang primordial beast na naninirahan doon. Walang nakakaalam kung gaano katagal na naninirahan ang primordial beast sa isla o kung saan ito nanggaling. Ang tanging natitiyak nila ay napakalakas nito at nag-utos ito sa lahat ng mga hayop sa isla. Ito ay nagtataglay ng parehong katayuan bilang Thies. Ang sentro ng primordial na rehiyon ay isang higanti, tahimik, at walang buhay na berek. Walang nilalang ang nang-ahas na lumapit sa buhanging iyon. Maglalakad sila sa gitna kung kailangan nilang maglakbay sa primordial na rehiyon. Ang aura ng primordial beast ay sapat na malakas upang madaig ang lahat ng iba pang nilalang. Nagdidilim na ang langit na tila ba uulan na. Boom! Sa wakas, kasunod ng pagkulog ng kulog. Bumuhos ang ulan mula sa langit, na nag-udyok sa mga paggalaw sa berek. Ang lupa at algae sa gitna ng berek ay tumaas sa hangin hanggang sa makita ang hugis ng kalabaw. Kasing laki ng bahay ang nilalang. Bilang resulta ng paninirahan sa putik sa mahabang panahon. Mayroon itong algae at iba pang mga halaman na tumutubo sa likod nito. Na nakatulong sa paghalo nito sa paligid nito. Mapapansin lamang ito ng isa kung bibigyan ng pansin. Ang kalabaw na iyon ay isa sa ilang primordial beast sa Thies Island. Tila bagong gising ito, na nakikita ng nakatulala at antok na tingin sa mga mata nito. Naguguluhan itong tumingin sa paligid. Kanina, humingi ba sa akin ng tulong ang isa sa mga direktang inapo ko? Nasa panganib ba ito? Sa palagay ko sinabi rin ito sa akin na, ito, ay bumalik. I doubt it since, it, should already dead. Walang paraan na nabuhay ito. Matapos itong mag-isip sandali, nawala ang pag-aalala sa mukha nito. Sa tingin ko, iba ang pinagkamalan ng aking inapo. Walang paraan ito ay bumalik. Kahit na, duda ako na maaari itong makapinsala sa ating mga primordial beast na may sira nitong katawan. Umiling-iling. Muli itong lamusong sa berek at nagpatuloy sa pagtulog. Nang muling humingi ng tulong ang mga inapo nito. Hindi nito pinansin ang kanilang mga pakiusap. Ayos lang kung mamatay sila. Napakarami kong inapo na hindi mahalaga kung sinipa ng isa o dalawa ang balde. Samantala, sa Camp South, ang Camp Master, na nagpapahinga, ay biglang may naramdaman. Dali-dali siyang tumayo bago lumingon sa silangan. Na siyang direksyon ng primordial forest. Kumpiyansa ako na naramdaman ko ang banta ng isang primordial beast na nagmumula sa direksyong iyon kanina. Nagising ba ito dahil nakita nitong pinapatay ang mga miyembro ng kanilang uri? Hindi dapat nangyari iyon. Halos 30 hayop lang ang napatay ni Dexter. Na hindi sapat para magising ito. Sigurado akong kailangan niyang pumatay ng humigit kumulang 1,000 hayop para magising ito mula sa pagkakatulog. Postahan ko ang isa sa mga hayop na naakit ng Heavenly Spirit Stone ay direktang inapo ng Primordial Beast. Kaya naman nagising ito sandali. Maganda kung mas marami pa sa mga direktang kaapo-apuhan nito ang dadalhin kay Dexter. Sa ganitong paraan, mas maaga itong Magi gising. Bang bang bang, nang marinig ang katok sa pinto. Tinabi ng Camp South Master. Pasok. Ilang saglit pa. Pumasok sa loob ng silid ang isang mukhang makulat na lalaki. Pagbati. Guro. Sabi ni Malworth habang nakaluhod siya sa harap ng Camp South Master. Dati siyang centurion. Matapos maaga ni Dexter ang distrito ng kanyang senchurya. Naging isa siya sa mga tauhan ni Dexter. Gayunpaman, iyon lamang ang kanyang harapan. Sa katotohanan, siya ay palaging especially iyan ng Camp South Master. Mula nang simula ni Dexter ang pagsakop sa Centurias at Legions. Ang Malworth ay nagbibigay ng maraming kaalaman tungkol kay Dexter sa Camp South Master. Tumango ang Camp South Master. Bumangon ka, Malworth. Salamat sa iyo, Master. May malaking nangyari ba sa tabi ni Dexter nitong mga nakaraang araw? Malworth. Narito ako tiyak dahil doon. Master. Sa ilang kadahilanan. Ang distrito ng Centuria ni Dexter ay sinalakay ng mga mababangas na hayop kamakailan. Sa huling pagkakataon, 10 halimaw ang dumating. Sa pagkakataong ito, 20 sila. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi kailanman nangyari. Nakita kong kakaiba ito, kaya naparito ako upang iulat ito sa iyo. Anong nangyari sa mga halimaw? Bang bang bang. Nang may kumatok sa pinto, tinabi ng Camp South Master. Kumain. Moments later, isang mabagsik looking na lalaki trapped sa tar room. Grottings. Master.
Sabi ni Malworth bilang hanaalad before Camp South Mastar. Kausad na ba ay Kanturayan? Pagkatapos ng kanyang distrito ng Kanturia ay nasasad ni Zaka, na nabasa ng tao ni Zaka. However, harapan lang niya iyon. Sa totoo lang, lagi na lang niyang binabaan ang especially iyan ng Camp South Mastar. Mula noong nagsimula si Zaka sa pagsakop sa Kanturias at Legends, ang Malworth ay nagkaroon ng ban na magbigay ng planti ng intel tungkol sa Zaka sa Camp South Mastar. Tumango ang Camp South Mastar. Lisa, Malworth, salamat, Mastar. May malaking nangyari ba sa Seidel at Ali ni Zaka? Malworth, pare precisely bako sa ako niyan. Mastar, para sa Soma Rason. Ang distrito ng Kanturia ng Zaka ay may ban assaulted ng mga ligaw na Bustlat Ali. Last time tan busts itong time terewore 20 ng tam. So mething likades had never happened before. I found it odd. So I come to report it to you. Ano ang nangyari sa mga bust? Inilabas sila ni Dexter ng maingat. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag ang Semp Southmaster. Nag-aalala ako na hindi sila papatayin ni Dexter. Kung hindi niya ginawa, ang aking plan to weke a primer dial beast up to take him down would have failed. Patuloy na subaybayan ang mga ito at iulat ang kanilang pinakahuling sitwasyon sa akin hanggat maaari. Sa hinaharap, mas maraming mga hayop ang makakaakit sa kanila. Bakit? Est Mulworth. Tuliro. Dahil inutusan ko ang mga beast na iyon na kunin ang semento ni Dexter. If I may be honest, Master, pinatay sila ni Dexter nang walang kahirap-hirap. Hindi sila tatlo sa kanya. Ang isang paraan na tulad nito ay napaka-imposibleng pumatay sa kanya. Shaking his head, Semp Southmaster explained. Alam ko na, ang aking layunin ay upang kunin si Dexter ng mga hayop. Kapag sapat na ang napatay niya sa kanila. Ang isa sa mga primer dial beast ay madyay gising mula sa pagkakatulog nito. Kung gaano siya kalakas, duda ako na natalo niya ang primer dial beast. Ano? Ang paghahayag na ito ay nagulat kay Mulworth na hindi niya pinaniwalaan si Semp Southmaster. Hindi ka nagbibiro, Master. Nagpunta ka sa summon a primer dial beast. Is it really worth that great of a risk na patayin si Dexter? Inilabas sila ni Dexter. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag ang Camp Southmaster. Nag-aalala ako na hindi sila papatayin ni Dexter. Kung hindi niya ginawa, ang plano kong gisingin ang isang primordial beast up para ibagsak siya ay mabaygo. Patuloy na subaybayan sila at iulat ang kanilang pinakabagong sitwasyon sa akin hanggat maaari. Sa hinaharap, mas maraming halimaw ang sasalakay sa kanila. Bakit? Tanong ni Malworth. Nagtataka, dahil inutusan ko ang mga halimaw na iyon na salakayin ang kampo ni Dexter. If I may be honest, Master, pinatay silang lahat ni Dexter nang walang kahirap-hirap. Hindi sila banta sa kanya. Ang isang paraan na tulad nito ay napaka-imposibleng pumatay sa kanya. Umiling-iling. Ipinaliwanag ng Camp Southmaster. Alam ko iyon. Ang layunin ko ay gawing patayan si Dexter sa mga hayop. Kapag sapat na ang napatay niya sa kanila, ang isa sa mga primordial beast ay madyay gising mula sa pagkakatulog nito. Kahit gaano siya kalakas, duda ako na kaya niyang talunin ang isang primordial beast. Ano? Nagulat si Malworth sa paghahayag na iyon habang hindi makapaniwalang nakatingin sa Camp Southmaster. Hindi ka nagbibiro, Master. Gusto mong ipatawag ang isang primordial beast. Talagang sulit ba ang napakalaking panganib na patayin si Dexter? Hindi mo naiintindihan. Si Dexter ang pinakadelikadong banta na naharap ko. Anyway, subaybayan mo lang si Dexter. Gusto kong malaman lahat ng ginagawa niya sa isang sandali. Roger yan. Sabi ni Malworth. Naghahanda ng umalis. Gayunpaman, pinigilan siya ng Camp Southmaster. Teka, pumunta sa opisina ng mga supply mamaya upang kumuha ng isang spirit pill. Isaalang-alang mo itong iyong gantimpala. Salamat sa iyo, Master. Salamat. Ang isang spirit pill ay ang core ng isang primordial beast. Ito ay naiiba sa core ng isang ordinaryong hayop dahil ang spirit pill ay may espiritual na enerhiya na nagpapahintulot sa mga taong kumonsumo nito na itaas ang kanilang antas ng paglilinang. Ang mga primordial na hayop ay bihira, at madalas na mahirap patayin ang mga ito bago ay extract ang kanilang spirit pill. Sa isang centurion na tulad ni Malworth, kahit na siya ay nagtrabaho ng husto sa natitirang bahagi ng kanyang buhay,
Maaaring hindi siya makakuha ng kahit isang spirit peel. Ang gantimpala ng Camp South Master para sa kanyang mga pagsisikap ay isang kamangha-manghang regalo. Alam kong ito ang tamang tawag para magtrabaho para sa Camp South Master. Ito ang aking maswerteng araw. Bumalik sa distrito ng Centuria. Si Al, na naghahanap ng Spirit Stone doon, ay nagising na lamang matapos siyang mawala ng malay at itali sa isang puno. Nataranta. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid ng matagal bago niya nabawi ang kanyang mga alaala. Sa ginawa niya, galit na galit siya. Hindi ako makapaniwalang tinambangan ako ni Duragan at ng mga kapatid niya. Hindi lang yon, pero pagkatapos nila akong igapos dito, may nagpatamba sa akin. Hindi ko alam kung sino ang *** na iyon. Pero may lakas sila ng loob na gawin iyon sa akin. Gayunpaman, bakit nila ako inatake at hindi ako pinatay? Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niyang hindi niya mapalaya ang sarili mula sa mga lubad. May tao, iligtas mo ako, pakiusap, may nakakarinig ba sa akin? Kung gagawin mo, mangyaring iligtas ako o magsabi ng isang bagay. Ipinapangako kung gagantimpalaan kita kung ililigtas mo ako. Takasamaang palad, kahit paus na ang boses niya, wala pa ring sumasagot sa kanya. Bagamat namumuo na ang kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Tumanggi siyang sumuko dahil hinihintay pa rin siya ng kanyang pamilya na makauwi. Walang ibang pagpipilian. Patuloy na sumigaw si Al. Biglang may moody na boses ang umalangaw-ngaw sa likod niya. Itigil mo ang pagsigaw. Napakaingay mo. Nang lumingon si Al, nakita niya si Duragan at ang kanyang mga kapatid na papunta sa kanya. Bumalik sa distrito ng Canturia. Ang Al, na may bond searching para sa isang Spirit Stone na Terra, ay kakagising pa lang pagkatapos ay nawala ng malay at nahulog sa isang trawa. Dazed, survived kanyang paligid para sa isang mahabang time before harakovarad kanyang memories. Juan Hadid, pagalit na galit, hindi ko kayang bali-ave si Duragan at ang kanyang mga kapatid na ambushad ma. Hindi lamang iyon, ngunit pagkatapos na nakagapos sa aking sarili, kaya'y natamba ako. Hindi ko alam kung sino ang ** na iyon. Pero may lakas ng loob na gawin iyon kay Ma. Gayunpaman, bakit inatake nila si Ma at hindi pinatay si Ma? Pagkatapos ng struggling para sa isang habang, paraalizad na hindi maaaring fra kanyang sarili mula sa Toropes. So maona, salva Ma, plaasa, may naaaruga ba ako? Kung gagawin mo, plaasa raskuwa ma o magsabi ng something. Ipinangako ko na bibigyan kita ng gantimpala kung ikaw ay salva Ma. Takasamaang palad. Even after kanyang boycotter na Horsa, hindi pa rin o naanswarad sa kanya. Si Evan kahit na si Dasper ay saping sa kanyang heart. Parakusad to give up Bakosa ang kanyang pamilya ay naghihintay pa rin para sa kanya upang return home. Nang walang author Choaika, si Alp ay patuloy na sumigaw. Biglang, isang moody voice ang umalangaw-ngaw sa kanya. Tumigil ka sa kakasigaw. Ang ingay mo. Nang lumingon si Alp, nakita niya si Duragan at ang kanyang mga kapatid na papalapit sa kanya. May pang-apat na tao kasama ang mga kapatid. Ngunit hindi siya nakilala ni Al. Hindi ko na kailangan manghula para malaman ko na siya ang nawala ng malay sa akin. Sagleredet ang mga ito dahil ang lahat ng mga ito ay enjoying at roasted binti-binti. Hawak-hawak din nila ang nakaumbok na sex sa kanilang mga balikat. Hindi masabi ni Alp kung ano ang nasa loob. Nang tahiin ni Alp ang mock-atas. Masarap na roasted lamb. Halos tumulo ang kanyang salive sa kanyang bibig. God damn it. I missed out on roasted lamb to the bisus of this ****. Nang matapos si Sir Feast, dumating ang tatlo pa sa harap ng Alp. Hinabi niya ang nakatali na paa sa harap ng sulat. May pinuntahan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tinabi ni Alp, ikaw ba ang *** na bumukas sa akin? Siyempre. Damn you. Bakit? Dahil ang pag-emboss sa iyo ay ang tanging paraan na nasusupol kita. Really? Nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin. Tinabi ni Al, saan ka nagpunta? Isang kagat pa ni Sir Feast ang naka-roast na paa bago itinapon ang buto ng iway. Nang tahiin ito ni Al, noindang ang kanyang balahibo. There was still so much meat on the bone. Bakit niya ito itinapon bago matapos o sinipsip ang Murrow? Dapat binigay niya sa akin kung hindi niya napuntahan. Wete Westrel. May pang-apat na tao kasama ang mga kapatid. Ngunit hindi siya nakilala ni Al.
Hindi ko na kailangan manghula para malaman ko na siya ang nawala ng malay sa akin. Kalahati. Pinandilatan niya ang mga ito dahil lahat sila ay nag-enjoy sa isang roasted lamb leg. Kanya-kanya rin silang may hawak na nakaumbok na sako sa kanilang mga balikat. At hindi masabi ni Alp kung ano ang nasa loob. Nang makita ni Alp ang mock-atas at masarap na inihaw na tupa. Halos tumulo ang kanyang laway sa kanyang bibig. Nako, I missed out on roasted lamb today because of this *****. Nang dumating si Scarface at ang tatlo pa sa harap ng Alp. Iwinagayway niya ang inihaw na tupa sa harap ng huli. Gusto mo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Dumura si Alp. Ikaw ba ang ***** na tumambangan sa akin? Siyempre, damn you. Bakit? Dahil ang pag-ambush sa iyo ang tanging paraan para mapasuko kita. Talaga, nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin. Nagtanong si Alp, ano ang gusto ninyong lahat? Kinagat ng Scarface ang inihaw na tupa bago itinapon ang buto. Nang makita iyon ni Alp, nadurog ang kanyang puso. Napakaraming karne pa rin sa buto. Bakit niya itinapon bago natapos o sinipsip ang utak? Dapat binigay na niya kung ayaw niya na. Anong wastrel? May itatanong ako sa iyo. Sabi ni Scarface. Bakit ka pumunta dito? Pagkatapos mag-isip tungkol sa kung ano ang sasabihin. Sumagot si Alp, upang makahanap ng isang Spirit Stone. Kaya nandito ka para maghanap ng Heavenly Spirit Stone. Nang marinig iyon ni Alp, kinilig siya. Damat! Paano nila nalaman ang tungkol sa Heavenly Spirit Stone? Karamihan sa mga tao ay hindi alam na sila ay umiiral at ituturing sila bilang mga ordinaryong espiritong bato kahit na nakikita nila ito. Kahit na ang isang legates ay hindi masasabi ang pagkakaiba. Tanging mga especially iya at campmaster lang ni Thies ang nakakaalam kung ano ito. Ano ang pakikitungo sa kanila? Bagamat nakaramdam ng kaba, nagpanggap siyang kalmado. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Napakagaling. Dahil tumanggi kang makipagtulungan sa amin. Aalis na kami ngayon. Mag-oorganisa tayo ng barbecue party ngayong gabi. Natarante si Alp. Kung iiwan nila ako dito. 3 araw na lang akong mamamatay sa gutom. Ang lugar na ito ay sobrang liblib na maaaring umabot ng 1 buwan o 2 bago may ibang magpakita rito. Bulalas ni Alp. Teka, Scarface. Teka, ano ang gusto mong malaman mula sa akin? Paglingon ko, inihayag ni Scarface. Let's cut to the chase. Alam kong especially iyak ka ni Thies. Alp. Huminga ng malalim si Alp. Hindi ako makapaniwala na alam nilang especially iyak ako ni Thies. Sino ang mga taong ito? Gayunpaman, nagkunwari siyang ignorante. Anong especially iya? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Truth be told, especially iya din kaming 4 ni Thies. Disclosed Scarface. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Alp habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanila. Mga especially iya din sila ni Thies. Akala ko ako lang. Hindi ko na yata kailangang alalahanin pa ang buhay ko. Maliban na lang kung handa silang magalit kay Thies. Duda akong papatayin nila ako. Saway niya. Dahil alam mo namang especially iya din ako ni Thies. Bakit mo ako inatake? Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ni Thies? Sumagot si Scarface. Inatake ka namin para pagsilbihan si Thies ng mas mahusay. Napangisi si Alp. Tingin mo bobo ako. Anong klaseng logic yan? Makinig ka sa akin. Alp, pinaghihinalaan ko na ang Heavenly Spirit Stones na nakolekta namin noong nakaraan ay hindi na ihatid kay Thies. Sa halip, may ibang kumuha sa kanila. Ano ang dahilan kung bakit mo nasasabi iyan? Sinabi ni Thies na gagantimpalaan niya tayo kapag nakahanap tayo ng Heavenly Spirit Stones para sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos mangolekta ng napakaraming Heavenly Spirit Stones, wala pa rin kaming natatanggap mula sa kanya. Kaya nga iniisip ko na ninakaw ng isang tao ang mga batong iyon. Kahit na totoo ang sinabi mo, hindi ko nakikita kung paano ito nauugnay sa pag-atake mo sa akin. Kailangan naming gawin ito dahil baka hindi mo magustuhan ang sasabihin namin. Sige lang, sabihin mo sa akin kung ano ang nasa isip mo. Gusto naming ibigay mo kay Commander Cruz ang mga Heavenly Spirit Stone na makolekta mo sa hinaharap. Imposible. Tumabog sa galit si Alp. Ang lahat ng Heavenly Spirit Stone sa isla ay kay Thies. It's treason na ibigay sila sa iba. Hindi ka ba natatakot na masunog ng buhay ni Mark ni Thies?
Mag-ingat ka sa bibig mo. Al, hindi namin pinagtaksilan si T.S. Sa totoo lang, ipinaalam sa amin ni Commander Cruz na isa rin siya sa mga especially iyan ni T.S. Sa katunayan, siya ang pinakamataas na ranggo na especially iyan na nagtatrabaho sa ilalim ni T.S. Higit pa rito, kaya niyang direktang makipag-ugnayan kay T.S. Maaari niyang ibigay ang mga batong iyon kay T.S. Ito ay mas ligtas kaysa sa paghahatid sa kanila sa T.S. sa pamamagitan ng mga panaginip. Hindi ba sa tingin mo ito ang mas mabuting paraan para pagsilbihan natin si T.S.? As if maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Kung totoo ang sinabi mo. Nabanggit na ni T.S. sa panaginip ko. Nakalulungkot. Hindi niya ginawa. Sinabi lang niya sa akin na ihatid ang Heavenly Spirit Stone sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Napabuntong hininga si Scarface. Hindi mo ba naisip na patay na tayo ngayon kung pinagtaksilan natin si T.S.? Bakit ayaw mong maniwala sa akin? I save ang iyong hininga. Sige, nasabi ko na lahat ng plano ko. Wala tayong magagawa kung hindi ka maniwala sa akin. Anyway, alam mo ba kung ano ang nasa loob ng mga sako na ito? Mumuso si Al. Ano ang mahalaga sa akin? Tinulyapan ni Scarface ang tatlong magkakapatid na nag-udyok sa kanila na buksan ang kanilang mga sako. Nang makita ni Alp ang nasa loob, nanlaki ang mga mata niya. Pagkain. Hindi lamang iyon. Karamihan sa kanila ay karne. Oh, napakabango. Hindi ko mapigil ang maglaway. Saan kaya kumuha ng pagkain ang apat? May sapat na sa loob para tumagal sila ng 1 buwan o 2. Ipinaliwanag ng Scarface. Ito ang iginanti sa amin ni Mr. Cruz pagkatapos naming ibigay sa kanya ang Heavenly Spirit Stones. Dati, kapag hinatid namin sila kay T.S., wala siyang binigay. Kaya naman sigurado akong hindi na ihatid sa kanya ang mga batong nakalap namin. Nang matapos ang kanyang pangungusap, dinampot niyang muli ang sako. Handa nang umalis. Kapuntong iyon, nag-alinlangan si Al. Kung makakakuha ako ng ganoon karaming pagkain, hindi mahalaga kung ipagkanuluko si T.S. o hindi. Kailangang kumain ng aking mga anak. At 1 taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng karne ang aking asawa. I guess sasamahan ko sila. Tumigil ka dyan, Scarface. Samasang-ayon akong ibigay ang aking Heavenly Spirit Stones kay Mr. Cruz. Simula ngayon, magiging parte na ako ng grupo mo. Napangiti si Scarface. Mas parang ganon. Libreng Al, pwede ba kayong tatlo? Agad namang kinalag ni Duregan at ng kanyang mga kapatid ang mga lubid sa Alp. Maingat, pinulot ni Alp ang buto ng tupa na Scarface na inihagi sa lupa kanina. Kailangan ng aking asawa na magpasuso sa aking anak. Kaya dadalhin ko ang buto na ito sa bahay upang maghanda ng isang nilaga para sa kanya upang makakuha ng ilang calcium. Bilang tugon, bukas palad na inilabas ni Scarface ang isang buong binti ng tupa mula sa kanyang sako at itinapon ito sa Alp. Hindi naman ako ganoon kakuripot. Dalhin mo ito sa bahay at gumawa ng masarap na nilaga para sa kanya. Ang mga hayop sa T.S. Island ay mas malaki kaysa sa mga nasa labas. Ang isang paa ng tupa doon ay mas makapal kaysa sa isang baboy sa labas ng mundo. Na-touch si Alp kaya iiyak na siya. Salamat, Scarface. Umuwi ka muna. Kung may iba pa sa hinaharap, makikipag-ugnayan ulit ako sa inyong lahat. Informed Scarface. Okay. Paalis na sila. May narinig sila sa di kalayuan. Kasama ang isang hanay ng mga yabag. Paghinga ng tao. At kaluskos ng mga sanga. Napatigil sila sa paggalaw at lumingon sa direksyon ng mga tunog. May mabilis na lumapit sa kanila. Hindi nila maiwasang matarante dahil nasa kaguluhan sila sa mga oras na iyon. Magtago tayo at tingnan kung sino ang darating. Iminungkahi ni Scarface. Tumango naman ang iba bago sila humanap ng magandang mapagtatagwan. Pagkaraan ng ilang sandali, nang malapit na sa kanilang kinalalagyan ang misteryosong tao. Lumukso si Scarface at hinaranggan ang kanilang dinadaanan. Tumigil ka dyan. F***. Nagulat ang tao at bumagsak sa lupa. Sino ka? Bakit ka nandito? At sino ka? Wala kang karapatang tanungin ako. Nanginginig na laway ng kausap. Biglang tumalon si Al. Malworth. Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Sa katunayan, ang misteryosong tao ay si Malworth. Ang especially iyan ng Camp South Master. Nagtataka. Lumingon si Scarface kay Al. Kilala mo siya.
Tumango si Al. Oo, ito ay Malworth. Siya ang naging subordinate ko noon. Nakahinga ng maluwag si Malworth. Oh, ikaw pala Al. Pumunta ako dito naghahanap ng Spirit Stones. Pero hindi sinasadyang naligaw ako at nakarating dito. Alam ba ninyong lahat ang daan pabalik? Maaari mo bang ituro ang daan? Lumingon si Al sa Scarface. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni. Tumango si Scarface, na ipinahayag ang kanyang pagpayag na paalisin si Malworth. Itinuro ni Alp ang kanluran. Magpatuloy sa paglalakad pakanluran hanggang sa makarating ka sa isang maliit na ilog. Kapag nagawa mo na, sundin mo ito, at makakarating ka sa aming kampo. Salamat, Al. Gusto mo bang umalis kasama ko? Tanong ni Malworth. Umiling si Al. Hindi, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Sige. Tumango si Malworth. Kung ganoon, aalis na ako ngayon. With that, tumakbo siya palayo. Pagkatapos niyang umalis sa kanilang mga pasyalan. Nagtanong si Al, tatingin mo ba ikaw hinala siya? Scarface. Oh, ano ang tungkol sa kanya ikaw hinala? Tumaas ang kilay ni Scarface. Kilalang kilala ko ang Malworth. Dati, tuwing may malaking nangyari sa kampo namin. Pumupuslit siya sa direksyon ng kinaroroonan ng campmaster. Ang aming kampo ay inatake ng mababangas na hayop kamakailan. At ginawa niya muli ang parehong bagay. Inaasahan ko na siya ay isang especially iyan na itinanam sa aming kampo ng campmaster. Nangunot ang kanyang mga kilay. Tinanong ni Scarface, sigurado ka ba, Al? Hindi ako lubos na sigurado. Ngunit ito ay malamang. Ang impormasyong ito ay maaaring mahalaga kay Commander Cruz. Halika, dadalhin kita sa kanya para iulat ito. Kung ang intel na ito ay kapaki-pakinabang sa kanya, sigurado akong gagantimpalaan kanya ng mabuti. Pero na, maya-maya, nakarating na sila sa kwarto ni Dexter. Lalong lumala si Dexter sa sitwasyon ng binhi ng apoy. Bumagsak ang kanyang mood nang istorbohin siya ni Scarface at ng iba pa. Madilim ang kanyang mukha na ikinagulat nila. Dapat hindi na natin siya ginulo. So, ano ito? Malamig na tanong ni Dexter. Natuklasan namin ang isa pang especially iyan ni T.S. Si Mr. Cruz. Ang bagong especially iyan na ito ay may mahalagang sasabihin sa iyo. Tagot ni Scarface. Tinulyapan ni Dexter si Alp bago tumango. Magsalita ka. Nangangamba. Nagsalita si Alp. Naghihinala ako na ang isang tao sa aming kampo ay isang especially iyan na nagtatrabaho sa ilalim ng isang campmaster. Oh, ipagpatuloy mo. Naintriga kay Dexter. Hindi pa ako nakaharap sa campmaster na ito dati. Posibleng may alam siya tungkol sa binhi ng apoy. Bukod pa rito, sa tingin ko ay sapat na ang kapangyarihan ko para bantayin ang kanyang posisyon. Walang duda na tinek ako ngayon kaya naman ako ang pinupuntirya niya. Pinaghihinalaan ko na siya ang naglabong ng Heavenly Spirit Stone sa aking teritoryo para salakayin ng mga mabangis na hayop ang lugar na ito. Nagmamadaling sinabi sa kanya ni Alp ang tungkol sa Malworth. Bilang tugon, inampis ni Dexter ang kanyang kamay sa kanyang mesa. Dalhin mong buhay ang Malworth dito. Siya ay nag-aalala na si Malworth ay maaaring magpakamatay upang maiwasan ang kanyang sarili na magbunyag ng anumang mga lihim. Roger yan. Ang utos ni Dexter ay ikinatuwa ni Alp dahil masasabi niyang labis na pinahahalagahan ng una ang kanyang intel. Siguradong gagantimpalaan niya ako ngayon. Gaya ng inaasahan. Nagpatuloy si Dexter. Kung totoo ang sinabi mo, mapapakinabangan ako ng impormasyong ito. Tiyak na gagantimpalaan kita ng maganda pagdating ng panahon. Salamat, Commander Cruz. Dahil doon, nagtungo ang grupo sa lugar ni Malworth. Dahil ang Malworth ay dating centurion. Nakatira siya sa isang solong silid. Sa sandaling iyon, tinasaliksik niya ang spirit pill sa kanyang tahanan habang inaabangan ang kanyang kinabukasan. Ako ay natigil bilang isang centurion sa loob ng mahabang panahon. Malapit na akong maging legates. Kahit na lumipas ang maraming taon. Hindi ako lumakas. Gayunpaman, nagkaroon ako ng magandang pakiramdam na kapag nainom ko na ang spirit pill na ito. Kawakas ay aakyat na ako sa mas mataas na taas. Kapag legates na ako, baka mas pahalagahan ako ng Camp Southmaster. Hinawakan niya ang kanyang kamay ng napakalakas. Dinurog ang spirit pill. Kapag ang espiritual na enerhiya mula sa tableta ay nakakalat sa hangin. Siya ay hinihigop ito ng buong kasakiman.
Sa pagpasok ng espiritual na enerhiya sa katawan ni Malworth, pinalusog nito ang bawat butas ng kanyang katawan at pinalakas ang bawat pulgada ng kanyang balat. Nararamdaman ko ang pagtaas ng kapangyarihan ko. At napakasarap sa pakiramdam. Out of nowhere, may kumatok sa pinto niya. Bakit may bumabagabag sa akin ngayon? Inis na tanong ni Malworth ng malamig. Sino ito? Sumigaw si Al. Buksan mo ang pinto. Malworth, may kailangan akong sabihin sa iyo. Kumunat ang noo ni Malworth. Bakit niya ako binibisita agad pagkatapos naming magkita? May nangyari ba? Dapat siguro magsinungaling ako sa kanya. Natutulog ako ngayon. Al, pwede bang iwanan na natin ang usapan para bukas? Napuno ng katahimikan ang hangin. Dahilan para makahinga siya ng maluwag. Saktong ginawa niya iyon ay bumukas ang pinto. Pumasok si Alt sa silid kasama si Scarface at ang tatlong magkakapatid. Sa gulat, inilagay ni Malworth ang kanyang spirit peel. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Sino ang nagpahintulot sa inyong lahat na pumasok? Gayunpaman, uli na ang lahat. Sa sandaling pumasok si Scarface at ang iba pa sa silid. Nakita nila ang kumikinang na spirit peel. Nang mapansin nilang itinago niya ang spirit peel. Alam nilang may kakaiba dito. Nakatingin sa Malworth. Nagtanong si Scarface. Ano yang hawak mo? Umiling si Malworth. Wala lang. Hindi ba kayo natatakot na sabihin ko kay Commander Cruz ang tungkol dito at paparusahan kayong lahat? Gayunpaman. Hindi pinansin ni Scarface ang kanyang banta at nagtanong. Ipakita mo sa akin kung ano ang nasa kamay mo ngayon. Pabalik-balik na tumalikod si Malworth para tumakas sa bintana. Gayunpaman, ang iba pang apat ay na-anticipate na siya sa paggamit ng maniobra na iyon. Tinunggaban siya ng mga ito at idiniin sa lupa. Ginamit ni Scarface ang pagkakataong iyon para agawin ang spirit peel. Ang kayamanan na iyon ay isang bagay na magpapabago sa aking kapalaran. Hindi ako papayag na kunin ito ng iba sa akin. Nasa bingit na ng pagkawasak si Malworth habang umuungal. Ibalik mo sa akin. Scarface, handa akong ibigay sa iyo ang anumang bagay kapalit. Isang suntok mula sa Alpang agad na nawala ng malay kay Malworth. Hawak ang spirit peel. Tinisiyasat ito ni Scarface. Kayong apat, alam nyo ba kung ano ito? Ang sarap sa pakiramdam na hawakan mo lang. Umiling ang iba. Hindi pa namin ito nakita dati. Dahil wala sa inyo ang nakakaalam kung ano ito. Digtas na ipagpalagay na ito ay hindi ka panipaniwala. Siguro ito ay isang gantimpala mula sa isang campmaster. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras at dalhin ang dalawang ito kay Mr. Cruz. Siya ang magpapasya kung ano ang gagawin sa kanya at ang tableta. Agad na kinaladkad ng grupo si Malworth papunta sa kwarto ni Dexter. Napakalakas ng suntok ni Alp kaya malamig pa rin si Malworth nang makarating sila sa kinaroroonan ni Dexter. Habang iniharap ni Scarface ang spirit peel kay Dexter, tinabi niya, nakita namin ito sa bahay ni Malworth. Alam mo ba kung ano ito? Mr. Cruz. Bago pa man ipakita ni Scarface ang peel kay Dexter, naramdaman na ng huli na may kakaibang bagay na nakatago sa katawan ng una. Kakaiba, nakakapreskong aura. Ito ay walang alinlangan na makatutulong sa pisikal na paglilinang. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Kinuha ni Dexter ang tableta at pinag-aralan ito ng detalyado. Ang nakakapreskong epekto na iyon ay mas malaki pa kapag hawak ko ito. Sa totoo lang naguguluhan ako. Kung ang bagay na ito ay may pagawa at maibibigay sa lahat ng martial artists sa Eurasia. Walang dod ang aabot sa mas mataas na antas ang husay sa pakikipaglaban ng bansa. Saan nakuha ito ng Malworth? Spirit peel. Spirit peel. Tuwang-tuwa. Muling nagpakita si Fortuna at nilamon ang espiritual na enerhiyang inilabas mula sa spirit peel. Nagulat si Dexter. Spirit peel. Mukhang alam ni Fortuna kung ano ang bagay na ito.